Pahinto ka muna. Itigil mo ang ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, para ito sa'yo. May dala kang bigat na hindi napapansin ng mga tao sa paligid mo. Ngumingiti ka pa rin, gumagalaw ka pa rin, tumutupad ka pa rin sa araw mo, pero sa loob mo ay may pagod na walang pangalan, may tanong na walang nakakagawang sumagot, at may katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Kaya manatili ka rito. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, makikilala mo kung ano ang ibig sabihin ng mga palatandaang matagal nang sumusunod sa iyo. Mauunawaan mo ang isang paulit-ulit na pag-uugali na tahimik na pumipigil sa iyo at maririnig mo ang isang pagtitiyak na hindi mo akalain na darating sa iyo ngayong gabi. Hindi ito basta pakiramdam lamang. Hindi ito basta emosyon na daraan din. May mga bagay na titingnan mo ulit mamaya at sasabihin mong kaya pala. At kapag narinig mo ang huling pahayag na ibibigay ko sa iyo, malalaman mong hindi ka dinala rito ng pagkakataon kundi ng isang pagayos na matagal nang ginagawa sa iyo ng Diyos. Ngayong gabing ito ang dumating sa iyo dahil may panahon ng langit na hindi nagmamadali pero hindi rin nalilihis. Dumating ang mensaheng ito sa tamang sandali, sa sandaling handa ka nang marinig ang totoo nang hindi mo na kailangang ipagtanggol ang sarili mo. May nangyayari sa iyo nitong mga araw na iyon na hindi mo maipaliwanag sa simpleng salita. Hindi ito kaguluhan lamang, hindi ito simpleng pagod lamang. May mga tanda na dahan-dahang nagiging malinaw at kapag nakita mo ang mga ito ng sabay-sabay, mauunawaan mo na may kinukumpirma ang Diyos sa halip na may kinukondena. Maaari kang magising sa parehong oras ng paulit-ulit, parang may tumatawag sa iyo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi mo man makita ang dahilan, alam ng katawan mo na may pagbabago sa hangin ng buhay mo. Ang paggising na iyon ay hindi aksidente. Ito ay paanyaya. Maaari ka ring makaranas ng mga biglang alon ng damdamin na walang malinaw na pinanggagalingan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. May sandaling tahimik ka, tapos biglang may lungkot, may biglang bigat, o may biglang pagaan sa dibdib mo na hindi mo maituturo kung saan nanggaling. Ang mga alon na iyan ay hindi laging senyales ng pagkasira. Minsan ito ang palatandaan na may inaayos sa loob mo habang hindi mo pa nakikita ang buong larawan. Maaari ring may mga usapang dati ay pakiramdam mo ay normal, pero ngayon ay parang manhid at malayo na. May mga taong minahal mo noon, pero ang mga salitang galing sa kanila ngayon ay hindi na tumatama sa parehong lugar sa puso mo. Hindi ka lumalayo dahil naging malamig ka. Lumalayo ka dahil may bahagi sa iyo na hindi na pumapayag sa mababaw. At napapansin mo rin ang mga paulit-ulit na bilang, mga pagkakasabay-sabay na hindi mo planado, mga sandaling parang pinapansin ka ng langit sa gitna ng ordinaryong araw. Tumingin ka sa orasan, sa resibo, sa plaka, sa pahina, at iisa ang mensahe ng mga ito. Hindi ka nawawala, ginagabayan ka. Ito ang mahalagang malaman mo.
Ang mga tandang ito ay hindi parusa, mga kumpirmasyon ng mga ito. Ang pagod ay hindi laging pagbagsak, minsan ito ay pagsasaayos. Ang paglayo sa ilang usapan ay hindi laging pagkawala, minsan ito ay pagtutugma. Ang pag-uulit ng oras at bilang ay hindi laging kalituhan, minsan ito ay paglapit ng isang bagay na matagal mo nang hinihintay. Kaya huwag mong takutin ang sarili mo sa mga palatandaang ito. Huwag mong sabihing may mali agad sa iyo. May ginagawa ang Diyos sa iyo na mas tahimik kaysa sa ingay ng pangamba at mas totoo kaysa sa mga paliwanag na ibinibigay ng takot. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Hayaan mong bumaba ang tensyon na matagal nang nakatira sa balikat mo. Minsan ang puso ay kailangang marinig bago ito mapanatag. Kung may isa man sa mga iyon ang tumama sa iyo, kung may isa mang sandali nitong mga nakaraang minuto na parang may lumawak sa loob mo, i-type mo ang 888. Ang kahulugan niyan ay kasaganaan ng kumpirmasyon at ang mismong pag-type mo ay maliit na pagsang-ayon na totoo ang naririnig mo. I-type mo ang 888 tapos bumalik ka agad sa akin. Pero may mas malalim pa kaysa rito. Sa ilalim ng mga tandang iyon, may iisang padron na matagal mo nang ginagalawan nang hindi mo napapansin. Parang ikaw ay laging umaabante, pero may hinihila kang tali na wala nang nakakabit sa kahit ano. Parang laging handa ang puso mo, pero sa maling pintuan ka palaging kumakatok. Parang matagal ka nang nagsusumikap, pero ang pagsisikap mo ay napupunta sa lugar na hindi na tumutugon sa tunay mong pangalan. Ito ang padron. Masyado kang sanay na magpakatatag kaya minsan hindi mo na alam kung kailan ka dapat tumigil at tumanggap. Sanay kang magpaliwanag, maghintay, magtiis, magbuhat at magtulak kahit ang buhay mo ay matagal nang humihingi ng ibang kilos. Hindi ito katamaran, hindi ito kahinaan, ito ay isang anyo ng katapatan na matagal nang napagod. Kapag may pagkakataon, ikaw ang taong magpapatuloy kahit hindi ka nabuo. Kapag may pag-asa, ikaw ang huling sumusuko kahit ang katawan mo ay nagsasabing sobra na. Kapag may pangarap, ikaw ang kayang maghintay ng matagal. Pero sa paghihintay mo ay minsan nakakaligtaan mong may mga pintong hindi mo dapat sa pilitang itulak. At yun ang dahilan kung bakit minsan pakiramdam mo ay paulit-ulit ang istorya mo. Nariyan ang pagnanais, nariyan ang sipag, nariyan ang dasal, pero nariyan din ang tahimik na ugali ng pagdiin sa isang bagay na hindi na para sa iyo sa parehong paraan. Hindi kita sinisisi. Ang nakikita ko sa iyo ay hindi pagkakamali, kundi pagod na matagal nang nagkukunwaring lakas. Ang nakikita ko ay isang pusong ayaw sumuko kahit sa maling laban. Isang kaloobang natutong magtiis bago natutong tumanggap. At may halaga ang ganyang uri ng katapatan, ngunit may presyo rin ito. Kapag lagi kang nakayuko sa pagtulak, hindi mo napapansin na may ibang direksyong bukas para sa iyo. Kapag lagi kang abala sa pagpapatunay, hindi mo napapansin na matagal ka nang kinikilala. Kapag lagi kang nakatali sa dapat mong kontrolin, hindi mo napapansin na may biyayang dumarating lamang sa mga kamay na marunong bumitiw. Iyan ang tahimik na halaga ng padron na ito. Napapagod ka sa mga labang, hindi mo naman kailangang ipagpatuloy. Nauubos ang loob mo sa mga pahiwatig na dapat ay naging pahinga na. Nasasanay kang magdala ng sobra hanggang sa ang bigat ng sobra ay maging normal sa iyo. Ngunit hindi iyon ang nilikha kang dalhin habang buhay. At may mas malalim pa kaysa sa padron na ito. Isipin mo ang isang bakuran na matagal nang nakatago sa loob ng isang tahanan. Hindi mo ito araw-araw nakikita, pero alam mong naroon ito. May mga bato roon na tahimik na nakahimlay, may mga pader na matagal nang nakasaksi, may liwanag na dumadaan sa mga siwang sa tamang oras lamang. Iyan ang lugar sa loob mo na dating mas bukas kaysa ngayon. Noon, bago ka natutong mag-ingat ng labis, may bakuran sa loob mo na marunong huminga. May bakuran sa loob mo na marunong tumanggap ng araw ng walang takot. May bakuran sa loob mo na hindi kailangang patunayan ng sarili para matawag na tahanan.
Pero may nangyari. Maaaring tahimik, maaaring matagal, maaaring hindi mo pa noon nauunawaan. May mga salita na bumigat sa paligid mo. May mga hinihingi na masyadong maaga. May mga pagtingin na nagturo sa iyong magtago ng kalahati ng puso mo. Kaya ang bakura na iyon ay hindi na winasak, ngunit natakpan. Hindi nawala, ngunit natahimik. Hindi namatay, ngunit parang pinatulog. Doon nagsimulang matutunan ng loob mo ang pag-iingat. Doon nagsimulang maging normal sa iyo ang laging nakabantay. Doon nagsimulang manahimik ang isang bahagi mo na dati ay malaya, malinaw at buhay. At ngayon, kahit matanda ka na, dala mo pa rin ang bakuran na iyon sa paraan ng paglakad mo, sa paraan ng paghinga mo, sa paraan ng pag-urong mo kapag may pumupuri sa iyo, sa paraan ng pagdududa mo kapag may mabuti nang dumarating. May bahagi sa iyo na hindi pa rin lubusang naniniwalang karapat-dapat kang magbukas nang walang depensa. Hindi ka nagkulang. May bahagi ka lamang na natutong manahimik para mabuhay. At ngayon, ang tahimik na bahaging iyon ay muling kumikilos. Parang may hangin na muling dumadaan sa mga nakasarang bintana. Parang may ilaw na bumabalik sa mga sulok na matagal nang walang sinag. Parang may mga dahong dati nang nakatiklop na unti-unting lumuluwag sa araw. Ang bakuran mo ay hindi patay. Nakahiga lamang ito sa loob ng mahabang panahong hindi tinatawag. Kung ito ang tumama sa iyo, kung ang bakuran na iyon ay parang nakita mo sa loob mo habang nakikinig ka, i-type mo ang ako ay handa. Hayaan mong maging totoo ang pagkilala. Huwag mo itong tapusin sa isip lamang. I-type mo ang ako ay handa, tapos bumalik ka agad sa akin. Dahil ang pagbabalik na ito ay hindi pagbubuo mula sa wala. Hindi mo kailangang maging ibang tao para sa biyayang ito. Hindi mo kailangang mag-ipon ng sapat na kabanalan para maging karapat-dapat. Ang kailangan mo ay bumalik sa lugar na matagal nang naghihintay sa iyo, ang lugar kung saan hindi ka nakikipagsapalaran upang mahalin kundi natutong tumanggap na minamahal ka na. May mga bagay na hindi mo kailangang likhain. Kailangan mo lamang tanggapin. May kapayapaang hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lamang patahimikin ang loob mo para marinig ito. May direksyong hindi mo kailangang imbentuhin. Kailangan mo lamang aminin na matagal na itong kumakawag sa likod ng iyong isip. Kaya ngayon, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag mong gawing proyekto ang paghilom. Huwag mong gawing patunay ang dasal mo. Ang pagbabalik na ito ay mas parang pag-uwi kaysa pag-akyat, mas parang pag-alala kaysa pagbuo, mas parang pagbubukas ng pinto kaysa pagkaladkad ng isang mabigat na pader. May dalawang simpleng tanda ng pagbabalik na ito. Una, ang payak na katahimikan sa umaga. Bago ka pa magpaliwanag sa mundo, kung saan sasabihin mo sa sarili mo na ang araw na ito ay hindi mo kailangang labanan bago mo pa ito mahalin. Pangalawa, ang maikling pagsuri sa loob mo sa hapon kung saan tatanungin mo ang puso mo kung alin ang totoo at alin ang pagod lamang na nagbabalat kayo bilang pagkaapurahan. Hindi ito mabigat, hindi ito palasak, ito ay alalay lamang. Ingatan mo ang mga sandaling ito na para bang mahina sila. Dahil sa totoo lang, sila ang magbabalik sa iyo sa tamang ritmo. Ang mabagal na pag-uulit ng katotohanan ay mas malakas kaysa sa magulong sigaw ng takot. Ang mahinahong pag-alaga ay mas nagtatagal kaysa sa biglaang pagsisikap. Ang pagtanggap ay mas malalim kaysa sa pagpupunyagi na laging may kasamang pangamba. At habang inaalagaan mo ang pagbabalik na ito, unti-unting makikita mo na hindi ka kailangang magmakaawa sa buhay para marinig ka. Hindi ka kailangang makipag-agawan sa puwang na matagal nang nakalaan para sa iyo. Ang dapat mong gawin ay maging tapat sa bahaging muling binubuhay ng Diyos sa loob mo. Kung minsan, ang unang tanda ng pagbabalik ay hindi sigla, kapayapaan ito. Kung minsan, hindi ito malakas na pagtitiyak. Banayad na pagkilala ito. Kung minsan, hindi ito pag-akyat. Pagbitiw ito sa sobrang bigat. At sa pagbitiw na yon,
Doon mo maririnig ang tunay na direksyon. Kung may isang taong agad na pumasok sa isip mo habang sinasabi ko ito, marahil iyon ang taong tahimik nang naghahanap ng katulad mong mensahe. Kapantay mo ang pagod niya. Kasing lihim ng iyong mga tanong ang kanya. At marahil tulad mo, matagal na rin niyang dinadala ang mukha ng pag-asa nang hindi sinasabing kailangan niya iyon. Hayaan mong ang like mo ay maging amen na walang salita, hindi bilang sukatan, kundi bilang pagsang-ayon na tama ang pagkakilala sa iyo ng mensaheng ito. At ang taong pumasok sa isip mo ngayon ay maaaring yaong palaging tahimik pero matatag, yaong lihim na naghahanap ng sagot, yaong may dalang bigat na hindi nakikita ng iba. Ipadala mo ito sa kanya, hindi bilang mungkahi, bilang pagdadala. Gaya ng pagdating nito sa iyo, dumating din ito sa kanya sa tamang oras. Bago ito magsara, itype mo ang mga salitang, "Ako ang pinili." Huwag bilang hiling, huwag bilang pangamba, bilang kumpirmasyon. Hayaan mong dahan-dahan itong maiwan sa loob mo hanggang maging totoo ito sa paraan ng paglakad mo. Ako ang pinili. Hindi dahil natapos na ang laban, kundi dahil alam mo na ngayon kung kanino ka nakatayo. Ako ang pinili. Hindi dahil wala ng pag-iyak, kundi dahil may lakas na bumabalik sa lugar kung saan dati ay takot ang nakatira. Ako ang pinili. Hindi dahil ikaw ang gumawa ng lahat, kundi dahil ang Diyos ang matagal nang kumikilos sa mga bahaging hindi mo makita. Ikaw ay pinagtibay, ikaw ay inaakay, ikaw ay binubuksan sa kapayapaang hindi kayang sirain ng ingay. Ikaw ay ibinabalik sa sarili mong banal na lugar. Ikaw ay hindi nalalampasan. Ikaw ay sinusundan ng kabutihan na matagal nang nakalaan. Ikaw ay hindi nag-iisa sa sandaling ito. Ikaw ay kasama ng marami pang tumatanggap ng tahimik sa parehong pagkilala. Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong lumuluwag ngayon, may mga mata na biglang nagiging malinaw, may mga katahimikang sinasalubong ng liwanag. Bahagi ka ng isang bagay na hindi sumisigaw para mapatunayan ang sarili at yun mismo ang dahilan kung bakit ito totoo. Natatakda na. Ikaw ay itinakda para sa panahong ito at ang panahong ito ay hindi basta dumaan sa iyo. Inilapit ka nito sa gilid ng isang pag-unawa na matagal nang naghihintay na pangalanan mo. Kaya manatili ka sa katahimikan ng sandaling ito dahil ang mga salitang ito ay hindi nagtatapos sa hangin. Dumidikit ang mga ito sa lugar sa loob mo na matagal ng gutom sa kumpirmasyon. Ikaw ay hinubog sa gitna ng mga pag-urong na hindi mo lubos na naunawaan noon. Ikaw ay dinala sa mga tahimik na araw na akala mo ay walang nangyayari, pero ngayon nakikita mo na ang mga araw na iyon ang humubog sa iyong pananalig, sa iyong paghinga, sa iyong kakayahang manatili kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. May mga gabi na inakala mong nawawala ka, pero ang totoo, may pinag-iipunang liwanag sa loob mo habang ang mundo ay hindi pa handang tumingin. Ikaw ay hindi pinabayaan sa pagod. Ikaw ay hindi iniwan sa kalituhan. Ikaw ay hindi tinanggalan ng direksyon. Sa bawat bigat na inakala mong magiging wakas mo, nagiging mas malinaw ang pagkakakilala mo sa tinig na marunong tumawag sa iyo sa gitna ng ingay. At sa bawat sandaling pinili mong huwag sumuko, kahit paano, kahit mahina, kahit halos pabulong na lamang, may isang katotohanang mas tumitibay. Ang iyong daan ay hindi naputol, ito ay inihahanda. Kaya huwag mong maliitin ang mga panahong tila walang pumapabor sa iyo. Minsan ang pintong hindi bumubukas ay hindi pagtanggi. Ito ay proteksyon. Minsan ang katahimikang hindi mo maunawaan ay hindi pagtalikod. Ito ay paglinis ng hangin sa pagitan mo at ng mas malinaw na direksyon. Minsan, ang panghihina ay hindi pagbagsak. Ito ay pahinga ng kaluluwa habang may paparating na mas mabigat na biyayang kailangang saluhin ng may kapayapaan, hindi may pagkabigla. Ikaw ay dahan-dahang inaayos para sa pagtanggap.
Hindi para sa paghabol, hindi para sa pakikipag-agawan, hindi para sa pagpilit sa mga bagay na hindi na para sa iyo. Inaayos ka para sa kapanatagan na hindi nakadepende sa bilis ng mundo. Inaayos ka para sa panahong marunong kang tumanggap nang hindi nanginginig ang loob. Inaayos ka para sa mga pagpapalang hindi kailangang habulin dahil kusa silang dumarating sa matang marunong ng tumingin ng may pananampalataya. At kung minsan, ang pinakamatinding himala ay hindi ang biglang pagbabago sa labas. Ito ang pagbabagong hindi mo na kailangang ipagpilitan sa loob, ang kapayapaang dumarating kahit hindi pa lahat ay nalulutas, ang katahimikang hindi na natatakot sa pagitan, ang lakas na hindi na humihingi ng palakpak para maramdaman na totoo. Iyan ang uri ng pagkilos na matagal nang ginagawa sa iyo ng Diyos habang ikaw ay abala sa pag-aalala kung bakit hindi pa tapos ang lahat. Ikaw ay kinikilala sa mga lugar na hindi pa nakikita ng iba. Ikaw ay nakikita sa kabuuan mo, hindi lamang sa ipinapakita mo. Ikaw ay minamahal sa mga bahaging naging tahimik dahil sa pagod, sa mga bahaging natutong magtago, sa mga bahaging naniniwala pa rin kahit maraming beses nang nasubok. At sa pagkilalang iyon, unti-unting lumuluwag ang pagkapit mo sa takot. Hayaan mong huminga ang puso mo. Hayaan mong bumaba ang bigat sa balikat mo. Hayaan mong mapalitan ang dating paninikip ng isang mas banayad na pag-alam na hindi ka kailangang magmadali para maging ligtas. Hindi ka kailangang magsalita ng malakas para marinig at hindi ka kailangang magpaliwanag ng walang tigil para mapanatili ang pagiging totoo mo. May mga bagay na lumalalim lamang kapag hindi mo sila pinipilit at may mga pagbubukas na dumarating lamang kapag sapat na ang iyong katahimikan upang tanggapin ang mga ito. Ikaw ay nasa pagitan ng lumang pagkakakilanlan at bagong pagkamulat. Sa gitna ng pagitan na iyon, may mga piraso ng dati mong takot na tuluyang nalalaglag. May mga lumang pangalan na hindi mo na kailangang pasanin. May mga lumang kasunduan sa sariling panghihina na maaari mo nang iwan sa dulo ng daan. Hindi lahat ng lumang gawi ay kailangang sumama sa bagong panahon. May mga ugaling umalalay lamang noong kailangan mong mabuhay, ngunit hindi na sila dapat mamuno sa susunod mong hakbang. Ikaw ay hindi na tinatawag para manatili sa dating sukat ng iyong sarili. Tinatawag ka sa mas maluwang na pagkatao, sa mas mahinahong lakad, sa mas malinis na pananalig. Tinatawag ka sa paglalakad na hindi laging nagbabantay sa panganib dahil natututo ka ng kilalanin ng kapayapaang mas matibay kaysa sa pag-aalinlangan. Tinatawag ka sa pag-upo ng hindi nagbibilang ng mga kulang, kundi sa pagkilala sa mga ibinigay na. At sa loob ng banal na pagtawag na ito, may isang tahimik na pagbabago. Hindi mo na kailangang ipagpilitan ng sarili mo sa mga pintong sarado na. Hindi mo na kailangang gawing buhay ang mga bagay na tapos nang mawalan ng hininga. Hindi mo na kailangang manatili sa mga silid na matagal nang walang saysay sa iyong pagunlad. Ang dignidad mo ay hindi nakasalalay sa kakayahan mong magtiis sa lahat. Minsan, ang dignidad ay nasa mahinahong pag-alis din. Nasa tahimik na pagtanggap na ang ilang bagay ay natapos na, at yun ay hindi kabiguan kundi pagpapalaya. Ikaw ay mas malapit sa kapayapaan kaysa sa inaakala mo. Ang kapayapaang ito ay hindi maingay, ngunit matatag. Hindi ito nagsisigawan, ngunit nananatili. Hindi ito sinusukat sa bilis ng resulta, kundi sa lalim ng paniniwala na kahit hindi mo pa nakikita ang buong bukas, ang bukas ay hindi nawawala. Ito ang kapayapaang sumasalo sa mga nangangamba, at sa pagkakataong ito, ikaw ang sinasalo nito. Kaya kung may bagyong gumagalaw pa rin sa iyong loob, huwag mo itong gawing hatol sa iyong katayuan. Minsan, ang bagyo ay dumaraan hindi para wasakin ka, kundi para ilantad kung gaano ka katibay. Minsan, ang pagyanig ay hindi tanda ng pagkaputol kundi ng paglipat.
Minsan, ang mga bagay na tila nawawala ay umaalis lamang para magkaroon ng puwang ang mas nararapat na manatili. Ikaw ay tinatawag na maging payapa sa gitna ng hindi pa tapos. Hindi lahat ay kailangang matapos bago ka makapahinga. Hindi lahat ay kailangang ipaliwanag bago ka maniwala. Hindi lahat ay kailangang linawin bago mo maramdaman ang direksyong ibinibigay sa iyo. May mga panahong ang pananampalataya ay hindi palakasan ng sagot. Ito ay tahimik na pananatili sa gitna ng paglipat. Sa sandaling ito, alalahanin mo kung gaano ka nakalayo. Alalahanin mo ang mga gabing hindi mo akalaing malalampasan mo. Alalahanin mo ang mga umagang bumangon ka kahit hindi ka buo. Alalahanin mo ang mga panahong walang nakakakita sa iyong pakikibaka. Pero ikaw pa rin ang nagdasal, ikaw pa rin ang naghintay, ikaw pa rin ang pumili ng liwanag kahit maliit pa ito. Ang mga iyon ay hindi nasayang. Ang mga iyon ay naging tuntungan mo sa pagdating sa puntong ito. Ikaw ay pinangangalagaan ng higit kaysa sa alam mo. Ang mga hindi mo naunawaan ay may saysay sa mas mataas na antas. Ang mga hindi natupad agad ay may panahon sa mas maayos na pagkakatugma. Ang mga pag-antala na sumugat sa iyo noon ay nagbigay rin ng espasyong hindi mo noon makita, espasyong naghanda sa iyo para sa mas mabigat na katotohanan na darating ng may kapayapaan sa halip na kaguluhan. At dahil doon, ang bawat bahagi ng daan mo ay may ambag sa pagdating mo rito. Hindi ka huli, hindi ka kulang, hindi ka nakaligtaan. Nasa tamang linya ka ng pagdating at ang buhay mo ay patuloy na hinuhubog sa paraang mas matibay kaysa sa mabilis. Kaya itigil mo na ang paghusga sa sarili mo batay sa mga bagay na hindi pa umiikot sa tamang oras. Ikaw ay lumalago sa ritmo na hindi kailangang apurahin para maging totoo. At ngayon, sa mismong bahaging ito ng iyong pagdinig, tanggapin mo ang simpleng katotohanang hindi mo kailangang ipaglaban ang lahat ng bagay upang mapatunayan ang iyong halaga. Ang halaga mo ay hindi nakatayo sa puwersa ng iyong pagkapit. Nakatayo ito sa katotohanang ikaw ay pinili, kinilala at itinatag sa mas malalim na layunin kaysa sa takot na dati mong dinala. Kaya huminga ka ng mas malalim kaysa sa dati. Hayaan mong lumuwag ang lalamunan mo. Hayaan mong mapawi ang maliit na digmaan sa loob mo. At sa pagluwag na iyon, pansinin mo kung paanong may puwang na agad na nabubuo para sa kapayapaan. Iyan ang simula ng pagbabalik mo sa sarili mong sentro. Iyan ang simula ng mas mahinahong lakad. Iyan ang simula ng hindi mo na kailangang ipilit ang tinatakdang para sa iyo. Ikaw ay ipinapahinga ng hindi ka iniiwan. Ikaw ay inaakay ng hindi ka binibitawan. Ikaw ay binubuksan ng hindi ka sinisira. At sa bawat sandaling iniuugnay mo ang puso mo sa katotohanan ito, mas lumalalim ang pagtindig mo sa kung sino ka talaga sa harap ng Diyos. Marami ka nang nalampasan. Marami ka nang tinaguyod, marami ka nang tiniis. Ngayon, hayaan mo namang maranasan mo rin ang bahaging hindi puro laban, hindi puro bigat, hindi puro pagtanggap sa kakulangan. Hayaan mong dumating ang payapa, ang malinaw, ang buhay. Hayaan mong mapasa iyo ang pagkilala na ang Diyos ay hindi lamang nasa gitna ng bagyo, naroon din siya sa katahimikang kasunod ng pag-ulan, sa lupaing handa ng tumanggap ng bagong punla. Ikaw ay itinakda, ikaw ay pinili, ikaw ay binawi mula sa ingay ng pangamba at inilapit sa tahimik na katiyakan. At sa tahimik na katiyakang iyon, may isang pinto na hindi mo kailangang katukin ng paulit-ulit. May isang landas na hindi mo kailangang likhain sa sarili mo. May isang biyayang matagal nang naghihintay sa oras na ititigil mo ang pagtakbo at papayagan mong yakapin ka nito. Kaya manahimik ka muna. Hayaan mong bumagsak ang pagod. Hayaan mong pumasok ang kapayapaan. Hayaan mong mabuo ang pagkilala na hindi ka kailanman naiwan sa dilim. Ikaw ay ginabayan. Ikaw ay binantayan.
Ikaw ay dinala hanggang dito upang makita mo na ang wakas ng takot ay hindi wala ng laban kundi may bagong pagtitiwala ng umuusbong sa loob mo. At dito natin isinasara ang paglalakbay na ito sa panatag na puso. Ikaw ay pinagpala sa iyong pagdating, pinagpala sa iyong pananatili, pinagpala sa iyong pagbibitiw sa sobrang bigat, at pinagpala sa pagtanggap ng tahimik na liwanag na matagal nang nakalaan sa iyo. Ikaw ay hindi na kailangang maghanap ng pahintulot upang tanggapin ang kapayapaang ito. Ito ay para sa iyo. Sa sandaling ito, sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga pusong kapareho mong tumitigil, nakikinig, at unti-unting napapawi ang takot dahil nakikilala nila ang parehong tinig ng katotohanan. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Hindi ka nag-iisa sa pagbabagong ito. Hindi ka nag-iisa sa pag-uwi na tapos na. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.